NIV, New International Version. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Abba Father, we thank you karong gabi sa imong hangin. Pagdala ka na ako pag-usap din sa imong hangin, panimalay sa imong presensya. Lord, bless your word today. Panalanginin ko tag-usa na nag-paminaw sa radyo man, sa online man, kung ang tanan kaniya din sa church, imuhang hatagan sa pinasahi nga huwad sa panalangin. Katanan, kaniya Ginoo aron musimba, kuday kanimo mamalandaw sa imong pulong. Panalanginin kami tanan karon, pinagi sa imong balang Espiritu. Holy Spirit, we need you, I need you. I am nothing without you. Lihok sa akong taliwala. Speak to each and every one of us. We give you glory and praise. In the name of Jesus. Amen. Amen. Kamu nagtanaw sa tuwang Facebook page sa Peter Bernagel Community Fellowship. Palihog sa pag-share o i-comment ang highlights o followers para daghan na magkakita sa tuwang live karon. Inyong mensahe nindot kaayo o importante kaayo labi na sa mga Kristohanon nga medyo nagkabugnaw diha sa pagpamalaga. Unsa man kadugay o unsa man kagabago diha sa pagpamalaga sa Ginoo, importante kaayo nga kitang tanan mangalagad sa Dios nga matinud-anon. Say amen. Devoted, hallelujah, in worship. Devoted in worship. Muna ang title sa mensahe karong gabi. Devoted. Everybody say devoted. Devoted. Now, ang Diyos nagapangita og tinuod nga magsisimba. Amen. Diyan nagingon, God is seeking true worshipers that will worship Him in spirit and in truth. Ito mabulag sa ito ang whole year na theme, Grace Focus. Sige hapon, connected kita diha sa grasya mga kaigsunan. God is seeking true worshipers, devoted worshipers. So na kung iskutan karon, hallelujah, kini the thief of devotion. The thief of devotion. Doon na joy gusto mapabugnaw na to. Amen? John 10:10 nagingon, the thief cometh to kill, to steal, and to destroy. Pero dili harap-harapan ang yawa. Dili harap-harapan na iyahang kuhaon ang imuhang kagana sa pagsimba, kadasig sa pagsimba, hinahinayon na niya. Mura na siya magkaigsunan o ganang bitawang python nga bitin. Once magunita na kaniya, primero, hinay pagod na por maamo kayo. Murag pet ba? Kung niinos pa, pet. Iyahang si Ethan, iyahang himuong pet. Siya, may pet. Sahay, mura ba, gila na to na, pet na ko ni, dulangan na ko ni. Pero, mo na dito ang paon ulit sa yawa nga mo'y mo hinahinay patay o pagkawat sa tungang kadasig sa itong devotion diya sa pagpapalagas. Palihog sunti ko diya sa screen. Huwag ko kapasa sa kong outline. Pero palihog ko putan kung sa'yo atong diyaw-yaw din sundi din na. Aron makakita ang nasa online. The thief of devotion. The title is Devotion. Ayaw aming anhi aron patyon ato ang kadasig, patyon ato ang relasyon diya sa Ginoo, kuhaon ato ang kalipay diya sa pagpagalagad sa Dios, kuhaon ato kalipay sa mong kaluwasan. Pero si David nagingon, create in me a clean heart, O God,
renew a right spirit within me. Psalms 51. And cast me not away from thy presence. Restore unto me the joy of my salvation. Ano i-restore tungod kay nawala, nabugna. Okay? So we're talking about the thief of devotion. Number one, na hinagiman sa yawa, na mupatay sa ato nga kanang devotion. Number one is deception. Everybody say deception. Ilan sa yawa. Mali na pagtulunan. Misleading na impormasyon. Mali na doktrina. Okay? Doon na tayo manailan ng mga tao, mga Kristohanon na grabe ka generous. Pero natingala ka na nagdagan ang mga katuigan, nagkadalo naman. Sa una, faithful sa iyong ikapulo, bahala. Pero ibalintong mga matuig, ni kalit naman o kausap ang iyahang pinatagan. Dili na magikapulo, bahala. Ngayon, tungod kay na-fed siya sa dili maong na doktrina. Na-fed siya sa bitin. Na, ito balikan na ito ang teksto. 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Si Pablo mismo nag-inon ninhi. Okay? Ingon ni Pablo, ingon ni Paul, I am afraid na balaka ako, nahatlong ako, na ingon na si Iba na ilag sa serpente o sa palipat-lipaton nga atake sa bitin. Ang atong mamunahunay na your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Sincere and pure devotion to Christ. Pero dili sa Bilisaya, giubad ni sa Panginoon, iyano og tataw nga pagpamalagan. Dili sa King James Version, ingon, simplicity that is in Christ Jesus. Simplicity that is in Christ Jesus. Ang sayon na mensahe, ang sayon na kulor, gihimong lisod. Gihimong nila makaigsunan na lisod. Ang pagduro sa Ginoo, lisod. Ang pag-ampo, lisod. Ang pagpangayo sa Ginoo, lisod. Ako ba, gipaila pa ang Ginoo kanang isog, kanang Ginoo kanang mupatay o matudba. Doon yung mga yaga-yaga ang istorya, mas nabuutan na hinuon ang yawa kaysa Ginoo. Kaya, wala kayo mabasa sa Bible na naigipatay ang yawa. Pero ang Ginoo doon ay naghang isilutan. Kaya kung ibasa sa John 10:10, ang yawa nga niya sa pagpatay, sa pagpangawat o sa pagpaglagla. Di na pwedeng isa-isahon kay mao na gina ang yawa. Ang yawa upatay, bulagla. Di na ginahanglan i-record pag pila ka buok na patay sa yawa. Ang tanan na matay, nabubuton sa yawa. Dili ka bubuton sa Ginoo. Mga namatay sa silot tungod sa konsekwensya sa sala. Bisan ganit kamatayon ng kabut sa tao tungod sa sala. Roma na gaynon, or the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. But the gift of God is eternal life. Sa iyo kamatayon na. Karon na nato ang choice. Na nato ang pagpili. Asa man nato kanang gasas kinabuhi o kamatayon. Now, kung gusto nato makigsunan o kamatayon, then magpailalog ta sa sala. O magpailalog ta sa balaod aron nga ang sala mao'y mamagnify sa itong kinabuhi. But din ha,
grace must abound in you. Simplicity of the gospel, simplicity of worship. The thief of devotion, ako nag-ingon, number one is deception. Karon, mayroon sila, di na kumantong simbahan. Okay naman, nga dili na mis balay ng simba. Okay naman, nga magtanaw lang mis online. Okay naman na may radyo. Okay ra. Kanang tanang, okay ra. Yan ay mong katapat ina okay ra ba kaniya? Okay ra man. Daghang nadaot anang okay ra. Okay na ni. Alam na itong dikit kahimos pagkat mo simbahan, atong gihimo ang online para kaninyo. Pero ikaw, ano na'y kusog, nagihatag sa Ginoo, makahimo ka mangani sa pagkat sa imong trabaho, makahimo ka mangani sa paglaroy-laroy, lag-lag sa mall, may sa kasa kang kuwanto. Pero ang pinapulan ka pagkat simbahan, ay okay niya. Asang devotion nila? Asang devotion na? So, morning, ang deception sa iyo, hinahinayon ang patay ang atong devotion. Amen. I-deceive na niya. Kailangan tagaan na niya o familiarity. Spirit of familiarity. O sa spirit of familiarity, kato lagi, okay lang. Nawala na itong devotion kay na may online, nawala ko online karon. Nawala na itong devotion. Okay lang, nabitaw si Edward na mag-prayer. Okay lang, hindi na kumakampo na ko kay prayer warriors dali. Devotion is individual. Lahi-lahi ta. Gagitan mo sa Ginoo nga ka nato mao ang atong kaugalingong devotion nila kanina. Amen. God is seeking true worshipers. Ang yawa po daw liyon na nagulog, sundok-sundok na ang tinuod nga layo Juda ang Ginoo ang yawa sundok-sundok. Liyon na nagulog na gusto mo tukog. Kung gusto niya, iyahampat yun ang atong pagkadasig, ang atong devotion. Once na wala na kang function sa ministry, wala na ang imuhang pagpamuhat para sa imong tawag, malipay na iyaw niya. Malipay na iyaw, wala na kang ma-involve diya sa ministry. Ano ba? Di ba nahinahinay kag gamugnaw? Sa diwa ka nagpagamit sa Ginoo, nahinahinay kag gamugnaw? Sa diwa wala ka motin ng prayer meeting, nahinahinay kag gamugnaw? Sa diwa absent ka o simba Domingo, nahinahinay kag gamugnaw? Mo na ang episo ng Ginoo, ayaw tagay bintang yawa. Ayaw hatagin lugar ng yawa. Kaya yawa nangita sa gamayng bintang. Aron patio ng atong devotion. So, matod pa rin sa itong ibasa. Ingon si Paul, I am afraid. Usa lang ikadlukan ni Pablo. Asang hadlok na matay, asang hadlok na lutuson, asang hadlok na prisuhon. Usa lang ang ikadlukan ni Pablo. Ingon niya, I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. 2 Corinthians 11 verse 3. Deception. Tagaantag, kanang mura bitaw, doktrina ng mura, kanang hanay kayo ng mura, okay po ba? Yung mura makatuko po ta,
gibati. Pamatunan nila sakto sila. Pero may ilhanin mo makaigsoon kung unsang espiritu ang nari. Kung ikaw tinuod sa imo ang devotion diya sa Ginoo. Magkaila ka kung kinsa ang gikan sa Ginoo o gigamuhan sa balaang espiritu. Amen. So, let us be wise. Do not be deceived. Read your Bible. Amen. Tunian ulo sa Ginoo. Do not interpret it with your own intelligence. Pangayo o dihog sa malang espiritu kung pagpadayag gikan sa Ginoo. Ampo sa kanunay. Ampo diha sa espiritu. Praise God. So number 1, thief of devotion. Sa gani? Deception. Hingnan sa biting si iba. Kung mukaon ka ni, kaya balo ba ka mahisama ka sa Ginoo? Tanan ako. Kabalo ka kung sa number 1 target si Hawa sa deception niya na to para mawala ang devotion. Religion. Gusto nato nga kanang bitang may sama siya sa Ginoo. Pero wasa kay balo masama naman siya sa Ginoo. Di ba gihimo sa sinugdanan, God created them in His own likeness and image. Pero ang deception sa Yawa, kauna ni. Kaya ron mahisama ka sa Ginoo. In the first place, sama naman yung siya sa kabuhay sa Ginoo. Delon sa paman, ano yung makikinangan? Nawala ang simplicity makaigsunan sa Ebanghelyo, which is grace. Nga tungod sa deception of religion. Munadagan na isa lang. Nga naman, nahimo man silang unders balaod. Dili unders grasya. Tama mo na to. Example ani kadtong duha ka tao na nag-ampo, ang isa tax collector, ang isa sa ganito. Itong isa ang tax collector, ang isa Pariseo. Ang Pariseo nag-ampo siya na hamugiro. Kung sa ganito yung ginampuan, niingon siya nga dili ko sama aning tax collector Ginoo. Naghatag ko sa ikapulo o nagsigong simba, dili ko parehas anang tax collector nga kawatan. Sometimes the thief of devotion is thinking na ikaw okay na. Nga ikaw mas balaan. That's legalism. So number 2, thief of devotion, legalism. Number 1, deception. Number 2, legalism. Ang legalism is falling from the grace. Kanang tao nga dili na mo luhod, dili na mo yumpo, dili na makaigsuunan, magpaubos niya sa Ginoo. Dili na makayong pasayo sa Diyos kay pagtuo niya, pimpip na siya. That's the thief of devotion. Pero ang tao na kanunay, mo paubos, mo bailanon, tungod kay naghibaw siya, Lord, tuwa ka majugoy mahimo, uwain grasya majugoy mahimo Ginoo. Munang grateful siya, muluhod siya, muduol siya na sa trono sa grasya sa Ginoo, mag-inursol, mag-hila. Dili tungod kay naghimo siya sa pero naghilak siya tungod sa kadako, sa bumaw, sa grasya sa Ginoo. Muna makita niyo mong devoted kita. Bisan og datot na kayong muluhod kaya mo magsubangan.
Deception. Sambugan ang una-una siyawa o mga dautan o mga mali na doktrina. Iyang ipang-twist ang mga saktong doktrina, simpleng doktrina, ipang-twist. Ipang-twist siya. Para mawala ang devotion. Mula dito ang example. Sa una, tighter. Pero nakadumog uglayan doktrina, nawa ang iyang devotion sa mga ikabulo. Because of deception. Number 2, because of legalism, nawa ang itong devotion. Hindi ko worship, pero luhol ba ko diha worship ko diha na okay naman ko ang masalas, Ginoo! Mao ba rin na atong pag-worship? Mao ba rin na ang pagsimba? Musimba ta tungod kay hilak-hilak ta tungod kay nakasala ta? Grace must be our foundation of worship. When we worship God, because bisan pagkapila kay sunang pilon, bisan pa magpuntag ka 24 hours a day, 7 days a week ka magsimba, dili yung takabayan sa grasya sa Ginoo. So we must be devoted to God, grateful of the goodness of God. Para kalayo ta kanunay. Amen. Para kainit ta kanunay sa pagpamalagad sa Ginoo. Para ang simbahan makaigsunan himuon natong dwelling place. Sama ni sa Krista David. Nang gitawag siya nga man after God's own heart. Tungod kay niya, I love to be in the house of the Lord. I love to be in His presence. One thing I ask of the Lord, that I may seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Kani nga wali, kani nga mensahe, para nis, libuan ka mga tao ang mawalihan. And I'm preaching today like I'm preaching thousands. And maybe, nagkakatanaw ka ng online na na-deceive sama ni iba. Okay lang. Okay lang din po ang simbahan. Ang Ginoo nag-ingon man, bisan asa na iyang presensya, omnipresent siya. Ayaw gamita ang mga pagka-omnipresentis Ginoo sa imuhang alibay. Kung sa imong pagkatapulan. Amen? It's always be devoted. Ayaw pagkanabitang pagkanan uyon-uyoni imong gibati. Ganado ko mo dahil ron, ganado ko mo simba ron, pagkatapulon, dili mo simba. Your devotions must be founded in the grace of God. Kinahanglan ng pundasyon sa tuang devotion sa itong pagpamalagad sa Ginoo grasya niya sa itong kinabuhi. Kaya maski unsa imong gibati, maski unsa imong pagbati, maski unsa pa palibot, maski unsa pa makaigsunan ng mga problema, ang atong pundasyon grasya sa Ginoo. As long as I live, as long as I have breath, mayroon na si David, praise ye the Lord. Muna yung talang tanong na hindi mandaran, praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Ganun na hindi na-remind. Psalms 103, for He forgives your sins. That's grace. For He heals your diseases. Amen? So muna ang ato pag-ingsunan dapat gaganon na ibutan sa itong kasing-kasing. Aron magpapili kita ng zealous and on fire sa pagpamalagad sa Ginoo, devoted sa pagpamalagad sa Diyos. Do not let your mind be deceived. Number 2, do not be legalistic.
Do not be legalistic. Maski kampante ka kay murag paminaw nimo karon si manaha, murag uki-uki ron, murag wa ko kasala ron, wa ko nakasama ron, wa ko nasuko ron, murag wa ko kasala ron. Okay ra, di ko ma-bullshit, di ko mag-ampo ron kay wa mo ko sala. Dili na yun ano? We will always be devoted. Amen. Bila tao nga, pero dito nahimong sala, grabe ko magkagoy-goy, ilang ang kanya. Pailan na rin mo lang. Kini siya, grabe yung siguro din sikreto na himong sala, grabe luhod, grabe hila na legalistic ng mga tao. Pero kung makita na yung mga tao, mamaw na ginayang kinaiyak, worship yun, luhod yun, buday sa Ginoo, makita ni mo devoted nito. Devoted ni. Pero mausap na gani, uy, layo naman kayo. Musipa to na sa likod. To na napagilid pag yun. Nagkikilig pag yun. Nagtago-tago pag yun, o. Hallelujah. Say amen. Hindi mo dapat be devoted. Praise God. Hallelujah. Of course, ikatulong na thief of devotion is sala na wag hinusulan. Unrepentant heart. Kapag dahil kan taga na ginawa, katulad may tungkol sa nakul 100 kakarnero. And God left the 99 kung yung ipangita ang sa. Ibiyaan niya ang lubing tayo ipangita niya ang sa. Importante sa Ginoo ang isa. Pero, kung yung basahon, ayaw i-misinterpret na agibiyaan sa Ginoo ang 99 ang attended. Ano na ko? Bagwas galing ang kampante ng Ginoo ni mo, trust na ang Ginoo sa imo, maning trust na, kato 99, trusted na ito sa Ginoo. And so you are mature enough. So pagitaon na kung immature, okay, mamatay na ito. Dirilan mo. Pero, sa diyan, biyaan na sa Ginoo ang 99, buhaw niya kung usa, ayaw kasilos. Kaya biyaan ka sa Ginoo. Wala na actually ni biya din ang Ginoo. Iya lang, gikuha kung usa aron ikaw makumplito. Kaya bisag taghan mo 99 mo, pero na-adyo usang nakulang ninyo. Unya ang makakumplito lang sa kalipay ka na naman. Ang tanan ni mo gipangayo, imong giampo, gitubag sa Ginoo. Ngayon na Ginoo, pangayo aron makumplito imong kalipay. Unya ang makakumplito po na sa kalipay sa Ginoo, kadtong nawala pangitaon, o kung ang nawala, mubalik, makumplito ang kalipay sa Ginoo. Samtala ko hindi mo tulad. How important is the laws? So, sa Ginoo. But, not unrepentant. Kadtong laws nga naghinulsol, mo ipakita mo sa Ginoo. Ang kulang sa eksplanasyon sa uban, pakita mo ba na yung naghinulsol? Those who call on the mercy and the forgiveness of God, ang Ginoo mismo may makita. Ang Ginoo mismo may budoon. Ang Ginoo mismo may mulit sa makita ka. Mura ang piso na nagpiyak-piyak.
makakuha. Muna, sa una na pamihumaan, kuhaon yun ako itong asa to siya nagpipiyak-piyak, ibutan ako. Sa bako, sa iya, inahan mo para dili siya matugog sa uwa. Amen? Ikabalo ka, asa ang safe place. Nataguanan na to. Para dili ta maigsuon matugog sa uwa. Is to be devoted in His presence. Is to be where He is. Hay ang presensya niya dito ta. O kung kita magpuyo, kanunay siyang presensya, kanunay ta. Devoted. Say devoted. Sa itong tip of devotion, number 1, deception. Number 2, legalism. Number 3, sin. Wala inusulan. Unrepented sin. Pagka ang sala, wa ni mo inusulan mo, ka magpailalim sa grasya, kanang asala mo tapon, o daghang sala, hangtod mawala ang imong konsensya. Kung mapalayo na ka sa konsensya. Pero as long grace is going, you committed sin. And every time yung malungga ng grasya sa Ginoo, tears will come out of your eyes. Kaya kung background, meaning, it's time to come home. It's time to go back and be devoted again. Diha sa presensya sa Ginoo. Tapos ang versikulo at masama o mamanta. Hallelujah. 1 John chapter 4 verse 8.